sedisyon, at pagbabalak ng masama laban sa bansang Espanya. Ano ang pangalan ng nasasakdal? Jose Protasio Mercado Rizal y Alonso Realonda. Edad? 35. Trabaho? Doktor at manunulat. Ngayon ay maaari nang ibigay ng prosekusyon ang kanyang panig. Tinatawagan ko sa hukumang ito si Atty. Alcocer upang tumayo sa harapan at ibigay ang kanyang panig. Gracias. Walang sino man ang di mahal ng bansang Espanya. Para sa atin, walang sino man ang maaaring kumontra sa kung ano man ang nais ng ating bansa. Ang sino man na hindi, gumawa noon ay nararapat na ikulong at ipapatay. Iyan ang nararapat kay Dr. Jose Rizal. Siya ay nandito ngayon sa salang rebelyon laban sa ating bansang Espanya at mga pagkakatatag ng mga samahang may layong kontrahin ang mga batas na itinatag ng ating mga Kastila dito sa Pilipinas. Hindi ba nararapat lamang ang sinabi kong parusa sa taong masahol pa sa hayop, walang boto, walang utang na loob sa bansang nagpaaral sa kanya? At nararapat lamang sa isang taksil tulad niya ang ipapatay. Gracias, Atty. Alcocer. Ngayon naman ay aking pakinggan ang panig ng depensa. Aking tinatawagan sa hukumang ito si Kapitan Luis Andrade de Tabiel upang depensahan ang kanyang panig. Gracias. Hindi nasusukat ang kadakilaan ng isang tao sa yaman o sa dami ng kilala niyang tao. Ito ay nasusukat sa katatagan ng loob at katapangan na ngayon na pasa sa kamay na ni Dr. Jose Rizal. Bago niyo siya husgahan, tignan niyo muna ang inyong mga sarili. Ang nais lamang niya ay maging pantay at trato ng mga Kastila sa mga Pilipino. Hindi kayo dapat magpadalos-dalos sa pagbibigay ng mga parusa na hindi nararapat sa nasasakdal. Gracias, Senyor. Kasi nungalingan ang ibinibintang ninyo sa akin. Wala kayong konkretong ebidensya at tanging mga liham at ang inyong mga galit lamang ang natutukoy sa aking pagkakasala. Hindi ako maaaring magkasala ng rebelyon sapagkat ako mismo ang pumipilit kay Dr. Pio Valenzuela upang huwag ipagpatuloy ang rebelyon na ipinaplano niya laban sa bansang Espanya. Wala rin akong kinalaman sa mga pag-aaglas at hindi ko rin alam na ginagamit nila ang aking pangalan sa kanilang mga aktibidad. Napakarami ko pang maaaring sabihin na magpapatunay ng aking pagkawalang sala. Sana'y gamitin ninyo ang inyong mga utak upang magawa ninyo ang nararapat. Magkakaroon ng isang masusing deliberasyon kung ano ang hakbang na ating iuukom ukol sa kaso ni Dr. Jose Rizal. Maaari nang ibalik ang nasasakdal sa kanyang selda. Ipapaalam na lang ng hukom kung ano ang magiging resulta ng deliberasyon. Hindi na din ito dapat pagtalunan pa. Kailangan hatulan ng kamatayan si Rizal dahil sa krimeng ginawa niya. Sangayon ako dyan. Ako din. Ngayon, parehas pala ang ating nararamdaman bukod sa kasong ito. Itutuloy ko ang sentensya mga kayang kay Rizal. Ipapadala ko na kay Gobernador Rinaldo Polavieja ang hatol upang mapirmahan. Ang kailangan mangyari ito, kung talagang kailangan magbuwis ako ng aking buhay, alang-alang sa akin ng bayan, ang kailangan mangyari ito, kung talagang kailangan magbuwis ako ng aking buhay, alang-alang sa akin ng bayan, gagawin ko ng buong tapang at dangal. Pinapahangan mo talaga ako, Rizal. Wala pa akong nakikilayang tao na handang ibuwis ang kanyang buhay para sa kanyang bayan. Ako'y nalulungkot at hindi kita na ipagtanggol sa kanila. Huwag kang magsalita ng ganyan, Kapitan. Lubos mo rin akong pinapahangas ay pinakita mong tapang. Dugong Pilipino nga talaga ang dumadaloy sa iyong katawan. Gobernador General, ito po ang naging hatol sa kaso ni Dr. Jose Rizal. Magaling. Tama lang na tayo ng kampas upang video na yun. Pumunta ka ngayon sa kanyang session sa Bintana ng Korte. Ngayon, ipapahirap ko sa inyo ang naging hatol ng korte. Ang nasasakdal, si Dr. Jose Rizal, ay hinahatulan ng kaparusahang kamatayan. Ito ay pinirmahan ni Gobernador General Polavieja
Ito ay papatupad sa ika-30 ng Desyembre, 1989 sa ganap na alas 6:30 ng umaga. Nandito yung ina at kapatid. Anak ko, Ina, bakit kayo nandito? anak, anong gagawin nila sa'yo? Ina, huwag kang mag-alala sa akin. Para naman ito sa ating bansa. Tama na yan, tama na yan. Maaari ka makalis. Nasir na. Dahil ko hindi pa ipapagkaliwanag. Buksan mo yan, katapos ng ating kamatayan. Mga taas na kapatid ko. Salamat. Kung ako patayin, maaari bang humiling ako ng huling pabor ko? Ano yun? Pwede bang barilin ninyo ako nang nakaharap sa inyo? Imposible! Paren! Abunten! Fuego! Indio Estupido, ang bansang pilit mo pinaglalaban ay mapapasakamay na ng mga Espanyol. Viva España! Viva España! Viva España! Viva España! Viva España! My last farewell. Farewell, dear fatherland. Prime of the conquerors. Pearl of the Orient seas are Eden lost. Gladly now I go to give thee this faded life's best, and wear it brighter, fresher, or more blessed. Still would I give it thee, nor count the cost. On the field of battle, meet the frenzy of fight. Others have given their lives without doubt or heed. The place matters not, cypress or laurel or lily white, scaffold or open plain, combat or martyrdom's flight. 'Tis ever the same, to serve our home and country's need. I die just when I see the dawn break, through the gloom of night to herald the day. And if color is lacking my blood, thou shalt take, poured out anew for thy dear sake, to die with its crimson the waking ray. My dreams, when life first opened to me, my dreams, when the hopes of years beat high, were to see thy loved face, O gem of the Orient Sea, from gloom and grief, from care and sorrow free, no blush on thy brow, no tear in thine eye.
ng ulap. Gusto kong sisirin ang lalim ng dagat. Gusto kong akyatin ang tuktok ng bundok. Tuklasin ang hiwagang sa puso ko'y bumabalot. Hiraya nga nawari, hiraya nga nawari, mga pangarap natin ating abutin. Sa lakas ng isipan at pusilang ng kalooban, hiraya nga nawari, ating abutin.